Ang alamat ng pine trees. Noong unang panahon, sa isang mataas na kabundukan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang maliit at mapayapang nayon na tinatawag na kawayan. Sa nayong ito, naninirahan ang dalawang magkapatid na babae, sina Lina at Vina. Maganda ang magkapatid. Pareho silang hinahangaan sa kanilang kabataan, ngunit labis ang pagkakaiba nila sa pag-uugali. Si Lina ay masinop, mahinahon, at may malasakit sa kalikasan. Lumaki siyang masaya sa simpleng pamumuhay. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang kanilang ina sa paghahardin at pagtatanim ng gulay. Sa tuwing may bagyo, tinutulungan niya ang kanilang ama sa pagpapatibay ng bubong at bakod. Samantalang si Vina, bagamat mas bata, ay may ibang hilig. Mahilig siyang magsuot ng magagarang damit. Kahit sa sakahan lamang sila nakatira, gusto niyang makilala sa ibang bayan. Nangarap siyang makapag-asawa ng mayamang lalaki at mamuhay sa lungsod. Palagi niyang sinasabing, "Hindi ako isinilang para sa hirap. Ako'y para sa karangyaan." Isang araw, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa nayon. Ibinabala ng katutubong manghuhula na may darating na matinding unos. Higit pa raw sa anumang bagyong kanilang naranasan. Ang bagyong ito ay maaaring makapagpaguho ng mga bundok at magpalubog sa buong nayon. Nagpanukala si Lina. "Kailangan nating magtanim ng mga punong kahoy sa kabundukan. Sila ang tatayong panangga laban sa pagguho. Kailangan nating magsimula ngayon." Ngunit tinawanan siya ni Vina at ng ilang kabataang katulad niya. "At sino naman ang naniniwala sa mga alamat ng matatanda? Puno lang ang sagot mo sa bagyo? Hindi ba't dapat tayong tumakas at maghanap ng ligtas na lugar?" Ngunit tumanggi si Lina. Nanatili siya. Sa loob ng ilang linggo, kahit umuulan na at malamig, araw-araw siyang nagtatanim ng mga punla ng kahoy sa gilid ng bundok. Tumulong ang ilang matatanda at bata, ngunit kakaunti lamang sila. Samantalang si Vina ay nag-impake. Balak niyang lumisan bago dumating ang bagyo upang sumama sa isang kaibigang papuntang lungsod. Ngunit isang gabi, bago siya umalis, gumuho ang tulay na tanging daan palabas ng nayon. Wala siyang nagawa kundi maghintay sa kanilang bahay sa gilid ng bundok. Dumating ang inaasahang sakuna. Dumagundong ang kalangitan at bumuhos ang walang humpay na ulan. Umalon ang mga putik mula sa itaas ng bundok. Ngunit sa parte ng bundok kung saan nagtanim si Lina ng mga punong kahoy, hindi ito gumuho. Naitaguyod ng mga ugat ng puno ang lupa. Subalit sa kabilang bahagi ng bundok, sa mismong kinaroroonan ng bahay ni Vina, naguho ang lupa. Pagkalipas ng bagyo, agad umakyat si Lina sa bundok upang hanapin ang kapatid. Ngunit pagdating niya sa lugar, wala na ang bahay. Tanging isang punong matayog, tuwid at berde ang naroon. May mahahabang dahong tila umiiyak sa hangin. Napaupo si Lina sa lupa at humagulgol. Saka lumapit ang matandang mambunong at nagsabing, "Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagdisiplina at pagprotekta. Ang iyong kapatid ay hindi sinaktan, kundi ginawang bahagi ng kabundukan. Isang punong kahoy na laging nakatingin sa langit.
Siya ngayon ang kauna-unahang pine tree. Ilang taon ang lumipas at ang mga itinanim ni Lina ay lumaki at dumami. At sa lugar kung saan naging puno si Vina, may umusbong pang ibang punong pino. Tila mga inakay niyang natutong yumuko sa hangin. Ang mga pine trees ay nagsilbing paalala ng alamat. Ang isang taong mapagmataas ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang kung siya'y naging bahagi ng kalikasan. Mga aral sa kwento: ang kalikasan ay dapat alagaan sapagkat ito rin ang ating sandigan sa panahon ng sakuna. Ang kababaang loob at malasakit sa kapwa ay higit na mahalaga kaysa pansariling ambisyon. Ang kaparusahan ay maaaring maging anyo ng pagtutuwid. Isang pagkakataong magbagong anyo para sa kabutihan ng nakararami. Thank you for watching. Please subscribe.